Sir Florencio, kumusta lang po kayo matapos pong bumagyo at talagang isa po sa pinakamatinding tinamaan ay yung inyong probinsya dyan sa Quezon? O nga po, at kami po ay natapos na mag-clearing at marami ring mga nasalantang pananim tulad ng saging, ng aming kakao at saka iba pa naming mga gulay. Pero ngayon po ay magsisimula na ulit kaming mag-land prep kasi nung nakaraang buwan na tag-init, ay hindi muna kami nagtanim ng mga gulay, pero ngayon makakapagsimula na kami dahil umulan na. Oo, pero ito po mga tanim nyo ng mga kakao at particularly sa kape. Sir, naapektuhan po ba ito ng bagyo, no? Yung grabing ulan pong naranasan ng inyong probinsya at gaano kalaki po yung naapektuhan? Ang amin po mga tanim na kakao ay kasi may shaded siya ng mga saging kaya nabagsakan din siya yung mga puno ng kakao, nabagsakan ng saging. So nire-rehabilitate namin ito ngayon at yun namang aming mga tanim na kape ay matibay ito, hindi siya masyadong naapektuhan ng bagyo. Ito lamang mga puno ng kakao. Oh, gaano kalaki po yung taniman ninyo, sir? Yung aking sariling taniman ay nasa 5 hektarya, pero ito po ay integrated. Meron pong coconut, may coffee, may kakao, iba-iba. May palay. Opo. Meron ding mga gulay. Okay. Pero ito, mapunta tayo sa kape, no, sir? At saka sa kakao na rin. Ano-ano ba yung mga kailangan para po makapagpatubo ng kakao at kape? Ano yung mga dapat isaalang-alang, kumbaga? Ang sa kape ho, kailangan may requirements ho siyang altitude. Kung ang inyong mga tanim na kape kung ang inyong lugar ay nasa mga 300 to 600 meters above sea level, pwede po kayong magtanim ng Robusta. Pero kung kayo po ay mataas, mga 1,200 square meter, mataas ang inyong lugar, pwede po yung Arabica. At yung mga 600 hanggang 900, pwede pong Liberica at saka Excelsa. Ibig sabihin, yung kailangan sa kape. Kung sa kakao kailangan naman, po malamig na temperature, sir. Dapat ho ay malamig at saka yung mataas yung lugar. Kasi ho, pag malamig yung lugar, yung paglaki ng ating kape ay mabagal pero nagko-concentrate siya sa reproduction kaya magaganda ang quality ng mga beans. Yun pala. Pag sa kakao naman, sir, ano po yung mga dapat isaalang-alang sa kakao? Sa kakao naman ho ay kailangan lang ho ay ang pH ho niyan mga 4 to 5. 5.6 ang pH. Tapos ay itanim po natin ito ng 3x3 at ito po ay shaded pag bata pa yung kakao, dapat po ay shaded, 80% shaded, pero pag matured na siya, pwede lang 20% shaded. Oo, kailangan din pala ang malamig din ang area. Ang kakao gusto nila ay shaded. Hindi rin pala dapat naiinitan masyado itong kakao. Hello? Opo, sir, narinig niyo po ba kami? Oo. Ayan. Kaya ho kasama namin. Yes. Kaya ho kasama yung pwedeng itanim siya sa yung intercropping siya sa Nyugan. At the same time, pwede rin samahan siya ng tanim na saging. Yun pala ang yung mga lang ho, technique. pag bumagyo, ay baka siya ay maapektuhan. Oo, ang technique pala, tabihan mo siya ng mga puno na pwedeng maglililim sa kanya. Kailangan ho may lilim. Oo. Pero sir, shaded. Madalas po or nakapag-interview na po kami before ng mga nasa ganitong klaseng industriya po, no, nagkakape, mga nasa cacao industry. Ano pong kaibahan ng inyong sistema sa kanila po, Sir Florencio? Yun po ang aming ginagawa. Sinusunod po namin yung protocol na ang aming distance is 3x3 meters. Tapos yung butas, ginagawa namin 40 square meter. Then nilalagyan ho namin, bago itanim, nilalagyan namin ng organic matter at the same time mga fertilizer. Regular ho yung paglalagay ng fertilizer at saka ho
nagpo-pruning kami ng aming tanim na kakao. Yun naman sa kape, kailangan din ho ay hindi siya patataasin para ho madali yung pag-harvest. Kasi isa sa mga problema, pag tumaas yung kape, mahirap hong i-harvest ang kape. So, lumalaki ang cost of production kung mataas masyado kasi mataas yung labor cost pag-harvest ng kape. Sir, may mga Ganun din sa kakao. Okay, sige po. Ganun din sa kakao. Kailangan din mababa lang siya mga 5 to 6 meters para madali ho siyang i-harvest. Saka nagpo-pruning din ho kami ng aming kakao para ho masiguradong maganda ang bunga. Kailangan din pala yung pruning na yan, mga kapatid, no? Pero may mga nagtatanong, sir, kasi ang sarap pong humigop talaga ng mainit na kape at ng tsokolate. Pero parang ang hirap pala niyang itanim. Medyo maproseso pala siya, no? Yung mga ordinaryong backyard lang po, kaya ba nilang magtanim din tulad ng mga ganyan, ng mga kape, kakao, o mukhang kailangan pang maramihan talaga yan? Pwede naman hong kalay pang backyard nyo para may sarili kayong gamit. Hindi na kayo bibili ng kape o kaya ng chocolate. Ano po kailangan nila i-prepare? Kung backyard ho ay pwede no, kailangan din ho ay alagaan din, at the same time ay ipi-fertilize din, then at the same time para para tuloy-tuloy yung inyong harvest. Kung meron kayong mga halimbawa mga 200, 300 na puno ay sobra-sobra na ho sa inyo yun. Yun. Kasi ang target ho namin sa isang puno, at least sa isang taon, 2 kilos kayo ng dried fermented cacao beans. At sa kape naman, at least 2.4 kilo kada isang taon. Tapos tuloy-tuloy na po yun, sir, no? Tuloy-tuloy na po ang pagbunga niyan. Saka maganda na ang presyo ng ating kape at ng ating kakao. Mataas ang demand Mataas ang demand dyan. Pero sir, bago pa man yung bagyong Aghon na nanalasa nga po sa Quezon Province, ano na po yung mga naging challenges sa inyo or hamon dyan sa pagtatanim nga po ng kape at kakao? Ang isang naging hamon sa amin ay yung kakulangan sa tubig. Importante ho ng ating mga kape at kakao ay may sapat na irrigation, sapat na tubig upang maging maganda ang bunga. So nitong nakaraang 2-3 months ay talaga ho kaming dinidilig ho namin yung aming mga puno. At kung hindi namin didiligin ay talaga ho mamamatay ang puno ng kakao. Pero ang kape ho mas matibay ho sa weather. tag-init. Sa init. Sa ganyan po mga kondisyon at syempre ngayon po magtatag-ulan naman, baka sosobra naman po yung tubig. Ano lang po ang suportang ibinibigay po sa inyo ng local at ng national government, sir? O ano pong panawagan lang ninyo? Sa ngayon po ay matapos po itong tag-init at dumaan nga itong bagyo, ay kailangan mo kaming mag-replant at para yung mga namatay at nasira, na damage, ay mapaltan. At tuloy-tuloy ho naman ang tulong ng ating LGU at ng probinsya at ng DA Region 4A sa mga pagbibigay ng ayuda sa amin, at tinutulungan kami na hindi lang mabigyan ng mga pananim, kundi mabigyan din ng fertilizer, at the same time may market yung aming mga produkto. Sa kasalukuyan ay kami talaga ay ngayon matatapos na ho yung season. At marami rin hong na-harvest ang ating mga kakao at coffee farmers. Buti naman. Kahit pa paano nakapag-harvest. May tanong lang po dito, sir. Yung isa nagko-comment, sabi lang ni Sir Ruben Chan, Sir Florencio, paano po malalaman kung ang tsokolate o ang kape ay quality yung pagkakagawa? Yung pong dito ho, ang ginagawa ho namin bilang farmer, ay meron ho kami, piniperment ho namin ang aming mga beans, ang coffee o ang kakao. Piniperment ho namin yan, at the same time, sumusunod kami sa good agricultural practice na kailangan ho ay safe, saka ho, safe ho yung aming mga coffee and kakao na ibinebenta. Sa amin pa lang ho, sa aming association ay pinipili ho namin yung aming mga coffee and cacao beans bago ibenta sa mga processor. At kami rin po ay nagpa-process din
in our own little way, nagpa-process din kami ng aming mga produkto na ibinebenta namin dito sa komunidad. Hindi lang ho pang komunidad pa lang ho yung dami. So kung masisigurado ho nyo, basta ho galing sa aming samahan, yung Sikap dito sa Quezon, ay sisigurado maganda ang quality dahil yan ho ay aming meron ho kasi kaming samahan, yung samahan sa industriya ng kakao na pangkabuhayan sa Quezon, at yung mga farmers ay tinuturuan namin ng good agricultural practice at the same time, tamang pagpoproseso ng coffee and kakao. Kumbaga pag galing Quezon, medyo may advantage na. Ay, galing Quezon, may quality yan. Parang ganun po ba ang gusto sabihin? Pero if you're going to look at it lang, sir, ano ba, make certain bang sa amoy, sa itsura, paano malalaman ba na quality ang isang kakao o ang isang tsokolate at saka isang kape? Sa kakao ho, kailangan ho, pag ho beans ang gusto nyong malaman, kailangan ho ang moisture content yan ay mga 6 to 7.5 ang moisture content. Ganun din ang sa kape naman ay mga 12% ang moisture content. Saka dapat ho walang amag. Walang amag saka malalaki yung beans. Saka hindi ho mga uyapis o mga payat. At yun ho ang masasabi kong magandang quality ng yung moisture content, no? Yung amoy, yung amoy din, kailangan ay talagang fruity o nutty yung ating mga kakao. Sarap naman ng fruity at nutty. Yung beans naman, yung coffee beans, dapat ho ay walang mga damage. At buong-buo yung kanyang beans, wala hong mga test damage. Kasi ho yan, sineselect ho manually. Kasi wala pa ho tayong machine na talagang pipili ng mga magagandang beans. Ayan, dami nagko-comment. Sabi ni Ruben Chan, salamat po sa kaalaman. Mabuhay po kayo. Magandang pampagana. Ngayong umaga nga naman talaga. Oo, galing. Sabi ni Remedios Seminiano, mukhang marami silang napulot. Sir Florencio, kayo po ba dyan sa inyong farm? Nagtuturo din po ba kayo? O naibabahagi nyo rin po ba yung mga ganitong kaalaman sa mga nais pong matuto rin sa larangan po ng pagtatanim? Dahil nga kami po ay organisadong samahan, so nagbibigay po kami ng mga training sa ating mga kapwa farmer at hinihikayat natin na dumami pa ang magtatanim ng coffee and cacao. Kasi ho ngayon may shortage ho tayo sa coffee. At kulang din ho kulang ho ang production ng ating cacao. So parehong kulang, pero mas marami hong kulang sa production natin sa kape. Kape, oo, sige. Dahil dyan, sir, baka may gusto kayong batiin lang. Mukhang maaga kayong nagising din talaga para po makasama sa programa. Sige po, mabilis na pagbati. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, lalo na po ang Sikap Quezon. Tuloy-tuloy po nating palugin ang ating industriya po ng coffee and cacao. Kasi ito po isang dagdag na kita sa ating mga magsasaka. Ilan po, maganda pong umaga. Magandang umaga at maraming salamat, Sir Florencio Flores ng Floor and Daisies Agricultural Farm dyan po sa Quezon. Saan po kayo sa Quezon, sir? Sa Sariaya po. Sa Sariaya. Naku, naapektuhan din ito talaga ng bagyo. Ingat po kayo, Sir Florencio. Oo, marami hong mga nagtumbahang puno nga dyan. Sige po, salamat at maganda umaga. Ganoon din, good morning and thank you kay Sir Michael Trevino ng Myrtles Agricultural Farm